Isang taon na ang nakalipas, huminto ako sa isang kilalang unibersidad. At umuwi para alagaan si nanay na paralitiko. Gamit ang sarili kong kaalaman at malawak na pananaw. Nayahon ko ang muntik ng maluging manukan. Sa loob lamang ng isang taon. At kumita ng 1,380,000. Pero sa pagtatapos ng taon, nagbigay sana tayo ng bahagi sa kita. Ngunit palihim na ipinasa ni nanay. Ang manukan kay kuya. At 10,000 lang ang ibinato niya sa akin. Bilang sahod ko sa pagtatrabaho sa manukan. Kuya. Ito si Zouyang. Napakahusay ng ginawa mo ngayong taon. Katapos lang naming magkwenta ni nanay. Ang manukan natin ay kumita ngayong taon ng mahigit 1,000,000. Dapat lang. May pambayad na tayo sa pagpapagamot ni nanay. May pang-abot na rin ako sa pagpapakasal kay Xuer. Sa wakas, aangat na rin ang buhay ng pamilya natin. Ang pang-abot sa kasal. Hindi ka naman nagbibiro, ano? Wala akong tutol sa pagpapagamot kay nanay. Pero ang pang-abot mo sa kasal, dito mo kukunin. Hindi pwede yon. Sahod mo ang perang ito sa pagbabantay sa manukan. Hindi maliit ang 10,000. At wala nang iba. 10,000. Sa pagpapagawa at pag-aayos ng manukan. Sa lahat ng maliliit at malalaking gastusin. Pati sa pagbili at paghahanda ng mga paninda. Ako na ang nag-abono ng hindi bababa sa 40 o 50,000. Buong taon akong nagpagod at nag-asikaso sa lahat. Tapos 10,000 lang ang ibibigay niyo ni nanay para paalisin ako. Zouyang, hindi sa pinupuna kita. 2 araw ka lang naman bumalik para tingnan ang manukan. Itinuturing mo na agad ang sarili mo na mo. Kay nanay ang manukang ito. Hindi ikaw ang masusunod. Matagal nang ipinasa sa akin ni nanay ang manukan. Ako ang amo rito. At saka, ang lahat ng kagamitan at paraan ng pagpapatakbo sa manukan ay pinaghirapan at inipon ni nanay. Sa madaling salita, isa ka lang. Na tumutulong magbantay ng manukan bilang empleyado. Huwag mong paghaluin ang lahat. Nanay. Panganay si kuya sa pamilya. Balang araw, sa kanya rin mapupunta ang manukan natin. Panganay. Nanay. Paralitiko kayo. Noong kailangan niyo ng mag-aalaga, nasaan siya? Nanay. Totoong paralitiko kayo. Pero may trabaho kami ni Jinlian. Wala kaming oras para asikasuhin kayo. Nga. Mahirap ang panahon ngayon. Ang mga trabaho namin ay hindi madaling nahanap. Alam yon ni nanay. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Pero ang kinatatakot ko, baka tuluyan nang mapabayaan ang manukang iniwan ng tatay nyo. Sayang lang ang lahat. Ang lupang umaalinasaw sa baho. Matatawag ba yung lugar na matitirhan? At sa panahon ngayon, wala namang kita sa pag-aalaga ng manok. Bakit pa magsasayang ng oras at pagod? Tama na, sapat na. Wala kayong pakialam sa akin, kaya ako na ang namamahala sa inyo. Sige na, huwag na nating pag-usapan. Ganoon na talaga ang nakasanayan. Dapat igalang ang nakatatanda at alagaan ang nakababata. Hindi pwedeng baliktarin ang mga tuntunin. Hindi maaaring itapon ang mga kaugaliang minana sa ating mga ninuno. Nga. Ako ang kuya mo. At saka, hindi na kulang sa 100,000. Tignan mo kung aling nag-aalaga ng manok ang nagtatrabaho. Kaya nang kumita ng 100,000 sa isang taon. Tigilan ang pag-aral. Gawing buhay ang halos patay ng kulungan ng manok. Ayusin ang inang walang katwiran. Alagaan ng maayos. Ni isang buong gabi na hindi pa ako nakakatulog. Sa huli, naging amoy pawis na trabahador pa ako. Kaysa mamatay ako kakapuyat para lang sa isang walang utang na loob. Mas mabuti pang ako na lang ang kumilos mag-isa. Naiintindihan ko na. Ano pang silbi ng pagiging estudyante sa kolehiyo? Kailangan ko pa ring magtrabaho. Mula nang magkasakit ang manukan. Ilang taon nang bakante ang lupang ito. May makakapagsalo na rin. Lolo. Iupa ba ninyo ang lupang ito? Si Aoyang. Nais ko talagang ipaupa. Yung outbreak ng trangkaso ng manok 3 taon na ang nakalipas. Parang tuluyan ng pinatay ang loob ko. Magkano ang gusto ninyo sa lupang ito? Kung talagang gusto mo, bigyan mo ako ng 100,000. Ang lupang ito na higit 20 hektarya. Mababa na ang presyo niyan. Nabayaran na ng 10,000 bilang upa. 8,000 na lang ang natitira sa kamay ko. Kailangan ko pang umorder ng kagamitan at bumili ng sisiw. Hindi na rin ako makikipagtawaran pa sa'yo. Magagamit mo naman ang mga kagamitan dito. Gamitin mo na lang. Hindi ako masyadong hihingi. Sa manok na para sa karne, 2 buwan bago palakihin. Sa mabagal lumaking manok, 6 na buwan. Kung gusto mong kumita ng mas malaki kaysa sa iba, kailangan higpitan ang gastos. At sumunod sa mga pamantayan ng kaligtasan sa sakit. Malapit na rin ang Agosto at panahon ng pag-aning mulberry. Mukhang kailangan na namang magbanat ng buto sa panahong ito. Tio, magbabayad ako ng cash. Pirmahan na natin ngayon ang kontrata. Ayos na. Zouyang, hula ko na saan ako ngayon. Sa dormitoryo.
Nagbabakasyon na ang tanga. Dumating ako para bisitahin ka. 1 taon ka nang hindi umuwi. Narinig kong hirap na hirap ka. Ni hindi ka na makatulog ng maayos. Nandito ako para tulungan ka. Noong 1 taon, umuwi ako matapos tumigil sa pag-aaral. Natakot si Xur na maaabala ako. Kaya binigyan pa niya ako ng 20,000. Pinagsama ko yon sa ipon mula sa kita ng manukan. At ibinayad sa kanya. Akala niya kumita ako ng malaki. May 10 minuto na lang at darating na ang istasyon. Pumunta ka at sunduin ako agad. Sir, pagod ka ba sa biyahe? Hindi, matagal na tayong hindi nagkita. Masaya ako kapag nakikita kita. Zuyang, binilhan ko si Tia ng mga gamit na pangkalusugan. Unahin natin siyang puntahan. Pagkatapos, sasamahan kita sa manukan para tumulong. Isang babae mula sa syudad Sixuer. Pero handa siyang pumunta sa nayon para sa akin. Paano ko pa hindi sasabihin sa kanya ang tunay na lagay? Ngayon, umaasa lang ako na bubuti ang takbo ng manukan ko. Para kumita ako. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay ni Xur. Una na akong pupunta sa manukan. Kukunin ko lang ang ilang gamit. Susundin ko na lang ang lahat ng sinabi mo. Kumain at uminom ng mabuti, mga tiyotsa. Zukyang, may alam ka rin pala. Sa loob lang ng maikling 1 taon. Napahusay mo ng ganito ang pamamalakad sa manukan. Ngayon ay modelo na ito sa buong bayan. Pero, nakikita ko naman, madalas busy si Zuyang sa bukid. Itong poultry farm. Kayo bang magkapatid ang nagpatakbo nito? Tiyo, tikman mo ang alak na dinala ko mula sa lungsod. Talagang matyaga si Xiaoqiang. Tama ba ang kapatid mong si Zuyang? Araw-araw siyang abala sa bukid. Ang magkapatid niyong iyan ay talagang masipag. Tiyo, nagkakamali kayo ng akala. Sa bukid, si Xiaoyang ang gumagawa ng halos lahat. Kaya nga nakikita ko siyang kapatid ko. Nang pagkakataon. Kung hindi, pati isang matanda mapagagawa ko. Ganun pala. Huwag mo ngang sabihin ang itsura mo talagang pangkuya. Buong taon. Ako ang nagkakapuyat sa pagod para sa poultry farm. Napapagod akong parang aso. Pero ang pinaghirapan at pera ay inagaw na ni Zukyang. Sa paningin ng lahat. Isa lang akong tanga na umaasa sa kanya. Ano ba talaga ang nangyayari kay Zuyang? Sir, ipapaliwanag ko mamaya sa'yo. Engan. Hoy. Dumating si Xiaoyang at hindi man lang bumati. Kanina, pinag-usapan ka pa ng kuya mo. Totoo ba? Halika, umupo ka na. Naghihintay na ang mga kamag-anak. Xiaoyang, matagal ko nang sinasabing wala sa ayos ang pagpasok mo sa universidad. Tignan mo nga ngayon, sumusunod ka lang sa kuya mo. Magkano ba ang kita sa 1 taon? Sabi ko naman eh. Ang isang bagong graduate na magtatrabaho. 3,000 lang sa 1 buwan. Naman, buti na lang matapang ang kuya mo. Noong nakaraang taon, inatake ng stroke ang nanay mo. Mahirap niyang binuhat ang pamilyang ito. At ngayon, malaki na rin ang kinikita niya. Sa pamilyang Zhu natin. Pati sa puntod ng mga ninuno may usok na ng insenso. Ano raw, Zukyang? Si Xiaoyang ang totoo. May narating ang kapatid ko. Ang buong pamilya natin ay umaasa na sa kanya. Hanggang dito lang kami ng kapatid ko. Hindi kami makakaalis sa tulong ng lahat. Sa susunod na taon, sisikapin kong palakihin at patatagin ang poultry farm. Aayusin ko ang lahat ng trabaho ng mga kamag-anak natin. Pagdating ng panahon, sama-sama tayong kikita ng malaki. Ayos. Eh di maghihintay na lang kami sa General Zhu. Ang galing talaga ni General Zhu. Nakita mo na ba? Sabi ko na nga ba? Itong walang silbing si Zuyang. Hindi na ngahas makipagsabunutan sa akin dahil sa poultry farm. Ngayon, akin na ang bukid. Kailangan pa rin niya akong pakinggan kung gusto niyang mabuhay. Masama man o magaling, may paraan ka pala. Ikaw ba ang girlfriend ni Xiaoyang? Narinig kong estudyante ka rin. Sa panahon na yon, ang isang dalagang nag-aral sa universidad. Sayang lang din ang pera. Kung ayaw mo, huminto ka na lang. Magpakasal ka na lang agad kay Xiaoyang. Magkaanak ka na ng napakalaki. Si Xur ang bahala sa sarili niyang desisyon. Hindi kailangang mag-alala ang hipag.
Hindi pa nga siya asawa pero ang laki na ng ugali. Hindi mo ba alam? Akala mo ba nasa pamilyang zoo pa rin kami? Na para kang prinsesa. Xiao Yang. Ikaw rin. Ikaw at ang hipag mo. Marami na kayong binigay na pagkakataon sa kanya. Hayaan mo na siyang magsanay sa poultry farm. Ang taong hindi marunong magpasalamat sa biyaya ang siyang hindi nakakaalam ng halaga nito. Bihira lang ang ganitong pagkakataon. Ilang tao sa labas. Nakikiusap kay Zukyang sa amin. Para mabigyan siya ng pagkakataong pumasok sa pabrika. Tinitingnan lang namin. Talagang magkapatid si Xiao Yang at siya. Kaya siya ang pinasubok namin. Kapag naghihirap ang tao, minamaliit siya ng iba. Walang pera, wala pang mukha. Narinig kong kumita na si Zukyang. Papaligiran siya ng mga kamag-anak at ikot-ikot. Tungkol sa perang iyan, sino ba talaga ang kumita? Walang pakialam. Ano ngayon? Kumain na tayo ng maayos. Aalis na ako. Walang pera, walang karapatan magsalita. Hindi naman maliit ang ugali mo. Masyado pa rin kayong nasanay sa bata. Narinig kong ilang araw lang ang nakalipas. Binigyan siya ng 10,000 sahod. Sinabi ko na noon. Bigyan siya ng 3 o 2,000, sapat na. Ang pabrika ay atin. Isa lang siyang amoy pawis na trabahador. Saan siya makakakuha ng 10,000? Sige na, huwag ka nang magdamdam. Hintayin mo lang ng 2 araw. Pababayaan ko siyang humanap pa ng ilang investor. Hindi mo ba nakita? Noong halos maging dilaw na ang kulungan ng manok. Paano siya nagsumamo kina lolo at lola? Nang makahanap ng kliyente. Ganyan ang apo. Wala nang maipapakita ang buhay ko. Kung hindi, bakit siya empleyado? Ikaw naman, bakit boss ka? Talagang tama ako noon sa'yo. Ano ba talaga ang nangyari kay Zuyang? Ang pinaghirapan mo ng 1 taon. Paano napunta sa kuya mo? Sir. Ang poultry farm ay ipinasa ng nanay sa kuya ko. Sabi niya, panganay daw ang kuya ko. Bakit, pinaghirapan mo ba yan? Pupunta ako, ipapaliwanag ko ng malinaw sa kanila. Sir. Alam mo ba kung bakit? Hindi ako nagmatigas sa kanila kanina. May naiisip ka pa ba? Umupa ako ng 20 o 30 ektarya sa kanlurang dulo ng ngayon. Maghahanda akong magtayo ng sarili kong poultry farm. 1 taon ko na itong ginagawa. May ilan na rin akong koneksyon at kliyente. Gusto kong subukan. Ang nirentahang lupa ay kailangang marepaso. Ang pera mo noong nakaraang taon ay nailagay na lahat sa poultry farm. May pera ka pa ba para magsimula ulit? Binigyan ako ni Zukyang ng 10,000. Kasama ang perang naipon ko. Halos sapat na yon. Zuyang. Nandito ang 20,000 ibinabalik ko sa'yo. At ang naipon ko mismo. Kabuang 35,000. Ikaw ang kumuha. Ang perang ito, hindi ko pwedeng tanggapin. Ito naman talaga ang dote na naipon ko. Lumabas ka at magtrabaho, susuportahan kita. Pero sa bagong negosyo, kailangan mong gumastos ng todo sa bawat sulok. Ngayon lang ako nakabakasyon sa tag-init. Kaya pa kitang tulungan. Sir. Pag kumita na ako, tiis ganda muna akong iuwi kita sa bahay. Lilinisin ko ang lahat ng ito. Dapat halos tapos na. Sabi ko nga, 2 araw na akong hindi umuwi. Ano naman ang ginagawa ko? Hindi ko inaasahang may iba ka pa palang plano. Palang magsisimula ka ng sariling pamilya. Xiao Yang. Ikaw mismo ang magpapatakbo ng manukan. Bakit hindi mo man lang sinabi kay kuya? Dinala ito ng kapitan ng baryo sa bahay noong Mayo 15, 2024. Ngayon lang nalaman ni kuya. Anak ka talaga. Bakit ka napakapormal? Akin itong problema. Wala kang pakialam. Xiao Yang. Bata ka pang wala man lang alam sa buhay. Masyado mong pinadali ang tingin mo rito. Akala mo ba? Madaling magpatakbo ng manukan. Anong karapatan niyong husgahan siya? Nagpatakbo siya ng manukan. At hindi ba maayos naman ang takbo nito? Kasalanan niyo ito. Pati ang maliit mong pwesto. Tigilan na ninyo ang pagbibiro. Magpasok ng ilang sisiyo. Maghanap ng ilang mamimili. At gumawa ng kaunting trabaho. Kahit sino kayang gawin yon, hindi ba? Bukod pa riyan. Marami pa kayong mamimili. Dahil lamang sa respeto sa kanyang mga magulang. Kaya sila pumupunta. Kung ganoon, lumabas na kayo. Hindi kayo malugod dito. Akala mo ba gusto naming pumunta rito? Itinuturing kitang kapatid ko.
Kaya mabuti ang hangarin kong magbabala sa'yo. Nagkaroon na ng avian flu ang manukang iyan. Binili mo ito. At baka maubos pati pantalon mo sa pagkalugi. Alam mong may virus dito, bakit hindi ka pa umaalis? Hindi ka ba natatakot mahawa? Zuyang, sinasabi ko sa'yo. Huwag ka nang umasang makakapasok pa sa tarangkahan ng pamilya Zhu. Babe, hintayin mo ako. Maapektuhan ba nito ang pagbubukas ng negosyo ni Zuyang? Huwag kang mag-alala. Taon na ang nakalipas ng iproseso na ito ng mga otoridad. 3 araw na ang nakalipas nang mag-apply ako para sa pagsusuring pangkapaligiran. Lumabas na ang ulat. Pasado ito sa mga pamantayan para makapagbukas. Mababa ang antas ng edukasyon ng mga tao sa baryo. Halos matakot sila kapag nababanggit ang virus. Pero kung mataas ang kalidad at maayos ang produkto, at mayroon tayong opisyal na ulat ng inspeksyon, hindi tayo mahihirapang magbenta. Napakaganda naman. Sa wakas, makakapagbukas na ang manukan natin. Sir, huwag kang mag-alala. Kung handa kang maniwala sa akin, at bibigyan mo ako ng panahon, maaga man o huli mababawi ko ang lahat ng nawala sa atin. Ang tamis mo talaga, babe. Anak. Nagbukas na ang manukan ko. Sakto sa mahalagang sandali. Lilipat muna ako sa manukan para doon manirahan. Bahala ka na. Xiao Yang. Sabi mo, maayos naman ang buhay mo ngayon. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Medyo mainitin man ang ulo ni Zukyang. Pero kuya mo pa rin siya. Bakit mo binili ang lumang manukang iyon? Ano ba ang pakay mo? Na, mahirap gumawa ng kahit ano ngayon. Mas mabuti pang sumuko ka na habang maaga. Huwag ka nang maglabas ng pera rito. Umalis na tayo. Anak ka talaga. Pag-isipan mong mabuti. Huwag ka lang iyak balang araw. At babalik para magmakaawa sa amin. Zuyang. Sa wakas, nahanap din kita. Pupunta sana ako sa dati mong manukan para maghatid ng supply. Pero hindi kita nakita roon. Hindi lang ako naglakas loob na pumirma sa kontrata. Sa ganitong negosyo, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Salamat Kuya Lee sa tiwala mo sa akin. Hindi pa handang ibenta ang mga manok ko. Kaya hindi ako naglakas loob na makipag-ugnayan sa inyo. Ayos lang kahit paunang order. Araw-araw ay tumataas ang temperatura. Noon, tuwing Agosto, bumababa ang produksyon ng karne ng manok. Alam ko rin na mainit dito sa atin. Hindi kinakaya ng mga manok na gala ang matinding init. Malaki ang ibinababa ng bilang ng mga naibebenta. Noong nakaraang taon ko lang kayo natuklasan. Kayo ang unang nakapagbigay ng dekalidad at sapat na supply. Para matustusan ang tindahan namin. Kahit gaano karami ang maibenta mo ngayong taon, kukunin ko lahat. Kung ganoon, salamat sa tiwala mo, Kuya Lee. Matagal na tayong magkakilala. Huwag ka nang magpasalamat. Narinig kong ang tindahan nyo sa kabilang bayan ay tumanggap din ng maraming order para sa tag-init. Kung wala ka roon, makakaya pa ba nilang tuparin ang mga yon? Ngayong umalis na silang lahat. Wala na akong pakialam sa kanila. Nawala sa kanila. Ang isang taong tulad mo. Zuyang, tandaan mong mabuti. Kahit gaano karami ang maibenta mo. Kahit gaano karami ang kailangan ko. Huwag kang mag-alala, Kuya Lee. Zuyang, nakabalik na ako kasama ang mga paninda. Sulit ang presyo ng mga itlog mula sa mga manok na gala. Maganda rin ang kalidad. Maraming mga tiyahin. Ang sunod-sunod na nag-order. Mabuti naman, hindi pa tayo matagal na nagnenegosyo. Kaya maliit pa ang tubo pero mabilis ang benta. Sa pagpapanatili ng kalidad, mananatili rin ang mga suki. Zuyang, may naisip ako. Sabihin mo. Napansin ko na ang mga tiyuhin at tiyahin sa lungsod ay mas binibigyang halaga ang malusog na pamumuhay. Kung madadala natin ang mga itlog ng manok na gala at maibenta sa lungsod, baka mabuksan din ito ang bagong pamilihan natin. Tama ka, bakit hindi ko yon naisip? Sir, talagang ikaw ang matalino. Naisip ko lang iyon noong wala akong ginagawa. Nagpapalipad lang ako ng isip. Masaya na akong nakatulong sa'yo. Pero ikaw, kamakailan para harapin ang matinding init. Araw-araw ka nang kumakain at natutulog kasama ng mga manok. Ayon sa ulat ng panahon, tataas ng 5 grado ang temperatura bukas. Magpahinga tayo ng mas maaga ngayong gabi. Itinakda ko ang alarm ko sa 2:00 ng madaling araw. Gigising tayo ng maaga para magtrabaho. Salamat sa'yo. May bago na namang order. Kapag tag-init, sunod-sunod ang dating ng mga order. Kapag naibenta na ang mga manok na ito pagkalipas ng ilang araw, mahigit 200,000 ang kikitain natin. Ang galing mo talaga, asawa ko. Kung wala si Zuyang, ang inutil na yon,
Mas malaki sana ang kinikita ng ating poultry farm. Tama, noong nakaraang taon kung wala siya. Mas malaki sana ang tubo ng poultry farm. Jinlian. Ako. Gusto kong pumunta sa kubo. Matandang walang silbi. Hindi ba sinabi kong isang beses lang bawat araw? Ang pagpunta mo sa kubo. Abala ang poultry farm ngayon. Nakakaabala ka sa pagnenegosyo ng anak mo. Magbayad ka. 100,000, 200,000. Kumikita na ako. Hindi ko na nga alam kung saan gagastusin. Ang sarap pakinggan, anak. Kapag kumita na tayo, papalitan natin ng air conditioner ang poultry farm. Sa oras na yon, makakahinga ka na ng maluwag. Libreng gumagala ang mga manok natin. Masyadong magastos ang air conditioning. Bukod pa roon, kapag sobra ang lamig ng hangin, titigas ang laman ng manok. Mas praktikal at matipid pa rin ang ganitong paraan. Sige, susundin ko ang payo mo. Malawak man ang kulungan ng mga manok natin sa bahay. Siksikan naman at walang maayos na ventilasyon. Napakahirap pababain ang temperatura kapag tag-araw. Noong pinakamaiinit na araw noong nakaraang taon, hindi ako halos nakatulog araw-araw. Pumupunta ako roon para wisikan ng tubig ang kulungan. At dahil hindi ako tumitigil sa pagtatrabaho, napanatili ang produksyon. Kailanman ay hindi inintindi ni Zukyang ang pag-aalaga ng manok. Mukhang magiging napakahirap para sa kanya ang tag-araw na ito. 50,000 ang paunang bayad. 100,000 ang natitirang bayad. Kapag ibinawas ang puhunan, 80,000 ang malinis kong tubo. Noong nakaraang taon, halos mamatay ako sa kakatrabaho buong taon. Pero 100,000 lang ang kinita ko. Ganito pala ang pakiramdam ng pagiging sariling amo. Talagang napakainit ngayon. Para bang nag-aapoy ang paligid. Malaki ang demand ni Zukyang nitong mga nakaraang araw. Magdagdag pa tayo ng 50,000 manok sa order. Kaya ba ng farm mo na magbigay ng ganoon karami? May dagdag na 50,000 na naman. Ang swerte ko sa pera talagang umaapaw. Yayaman na tayo. Huwag kayong mag-alala, Boss Wang. Tiyak na maibibigay ko ang kailangan nyo. Nailipat ko na sa bank account ninyo ang paunang bayad. Bukas, pupunta ako para kunin ang mga paninda. Ang batch na ito ay in order para sa mga dayuhang kliyente. Kapag may nangyaring aberya, makikita mo ang bagsik ko. Ito. Tapos na tayo. Zukyang, ano ba ang nangyari? Patay lahat ng mga sisiyo. Paano na ito, sobrang init ngayon? Namatay silang lahat sa heatstroke. Pero hindi naman namatay ang mga sisiyo noong tag-araw nakaraang taon. Siguradong hindi ipinaliwanag ng maayos ni Zuyang ang lahat. Naiinggit siya dahil kumikita tayo. Sinasadya niyang manggulo. Tama, si Zuyang nga. Pupuntahan ko siya at hihingi ako ng paliwanag. Mabuti na lang, sir. Napanatili natin ang tamang temperatura. Sa pamamaraang ito, makakapagpatuloy ang farm natin. Hanggang malagpasan ang tag-araw. Ang galing mo talaga, Zuyang. Zuyang. Ang dami nang namatay na sisiw sa farm ko. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Kinuha na ninyo kay Zuyang. Ang farm na buong taon niyang pinaghirapan. Tapos may gana ka pang manggulo rito. Nandito ka pa para magpanggap na biktima. Namamatay ang mga manok mo. At wala akong kinalaman doon. Huwag kang parang asong nangangagat ng kung sino-sino. Talagang nagrebelde ka na, ha? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para kina nanay at tatay. Ituturo ko sa iyo kung paano kumilos ng maayos. Si nanay ang naglipat ng farm sa pangalan mo. Isa lang naman akong trabahador na tumanggap sa iyo ng 100,000 sahod. Hindi ba sabi mo kahit sino ay pwedeng kunin? Para gawin ang trabaho ko. Bakit pinatay ng matandang iyan ang lahat ng manok? Ipinapatong mo pa sa ulo ko. Ang palanggana ng dumi. Zuyang. Tama na, huwag ka nang magsalita. Hindi ito ang tamang oras para makipag-away sa kapatid mo. At tuluyang magkagalit kayo.
Bukas ay darating si Boss Wang para kunin ang order. Maghanap tayo ng paraan. Kumuha tayo ng ilang paninda mula sa kapatid mo. At ihatid natin yon sa kanya. Na, hindi ko rin naisip yon. Walang problema ang pag-aalaga ng manok para kumita tayo. Xiao Yang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa'yo. May malaking order ako. Kailangan niya ng panindang nagkakahalaga ng 100,000. Ganito na lang. Bibigyan pa kita ng 20,000 bayad sa pagod. Bukas ng umaga. Pupuntahan ka ng driver ko sa inyong gate para kunin ang paninda. 100,000 ang puhunan sa panindang ito. Kumikita ito ng hindi bababa sa 100 hanggang 150,000. Akala ni Zukyang madali niya akong maloloko. Hindi niya ako basta makukuhanan ng mahigit 100,000. Nakareserba na lahat ang paninda ko. Wala na akong sobrang maibibigay sa'yo. Pinapayuhan kita. Habang may oras, humanap ka na. Maghanap ka ng ibang mapagkukunan. Kapag sinabi kong gusto ko. Wala kang magagawa tungkol dito. Bukas ng umaga, may mga tao akong pupunta para kunin ang paninda. Ano ang gagawin natin, Zuyang? Hindi kaya magkakaproblema ang paninda natin? Huwag kang mag-alala, sir. Dahil pinili kong magsarili. Hindi ko hahayaang si Zukyang ay muling makinabang kahit 1 sentimo. Nang marinig ko yan, kampante na ako. Ngayon, panatag na ako. Kahit anong paraan ang gamitin mo ngayon, kailangan mong makuha ang paninda. Malaking kliyente natin si Boss Wang. Kapag hindi natuloy ang order na ito, magbabayad tayo ng 3 ulit na danyos. Huwag kang mag-alala, kuya niya ako. Talaga bang maglalakas loob siyang gumawa ng ganoong kahihiyan? Zukyang. Makalipas ang 1 oras. Pupunta ako sa manukan nyo para kunin ang paninda. Walang problema sa panindang ito, di ba? Walang problema, Boss Wang. Ang panindang ito ay espesyal kong inihanda para sa inyo. Galingan mo pa, bata. Pero sa akin pa rin mapupunta ang bunga ng pagsisikap mo. Zuyang. Maaga pa lang ay dumating na ako para kunin ang paninda. Pagbalik ko, nakipag-ugnayan ako sa ilan pang tindahan. Basta kaya mong mag-supply. Pipirma pa tayo ng ilang kontrata ngayon. Kung ganoon, kukunin ko na. Maraming salamat sa tiwala ninyo, Boss Lee. Pagkatapos maikarga ang paninda, saka natin pag-usapan ang mga detalye. Gagawin ko ang lahat para matustusan ang pangangailangan nyo. CJ. Ang putahe sa tindahan ko. Ang lumang manok na nilaga sa abalon na may paminta. Ay umaasa sa'yo. Matigas at siksik ang laman ng mga manok na inaalagaan mo. Malutong ang balat at malambot ang karne. Naging espesyalidad na ito ng tindahan namin. Boss Lee, pumasok na tayo at mag-usap. Para makita nyo mismo ang kapaligirang ginagalawan ng mga manok. Zuyang, para sa order ninyo. Talagang buong puso ang inilaan mong pagsisikap. Sabi ko na nga ba, bakit ayaw kang bigyan ng mukha ng kapatid mo? May nahanap na pala siyang ibang pagbebentahan noon pa. Pero, ilang buwan pa lang mula nang buksan ang manukan niya. Saan naman siya nakakuha ng malaking kliyente? Huwag mong sabihin. Kinuha niya ang mga kliyenteng tayo ang naghanap. Noong nakaraang taon, siya ang humahawak ng lahat ng transaksyon. Siya rin ang nagdala ng mga kliyente. Baka talagang inagaw niya ang mga kliyente natin. Lintik, kailangan kong sirain ang negosyong ito. Dalhin mo ang paninda. Zuyang. Hindi ba napagkasunduan na sa akin ang panindang ito? Bakit nakipag-ugnayan ka na naman sa ibang mamimili? Malinaw ko nang sinabi sa'yo. Matagal nang nakareserba ang panindang ito kay Boss Lee. Maghanap ka na lang agad ng ibang mapagkukunan ng paninda. Kung hindi, hindi mo maihahatid ang order. Zuyang. Ito. Wala akong pakialam kung ano ang gusto ninyo. Kailangan kong mailabas ang panindang ito ngayong araw. Kayo. Ano ang pakialam namin? Ngayong nangyari ito. Ibig sabihin, mas malaki ang kinita mo sa bawat batch, Zuyang. Bigyan mo naman kami ng paliwanag. Naalala ko na. Ikaw pala yung nasa silangang dulo ng baryo. Ang may-ari ng manukan. Ngayon ko lang kayo nakilala. Kayo pala si Ginoong Lee ng Lee Family Tower. Pumunta kayo sa manukan namin noong isang araw. Kasalanan ko rin, napakarami ko kasing order noon. Hindi ko kayo naasikaso ng maayos. Kung hindi, sana nakapirma na kayo ng kontrata sa akin. Impossible. Si Zuyang lang ang kinikilala ko. Kung wala siya, hindi ako basta pipirma sa ibang supplier. Siya lang ang kinikilala ko. Ginoong Lee. Hindi ninyo alam. Dati, isa lang siyang ordinaryong trabahador sa pabrika ko. Isang hamak na manggagawa. Nang mainggit siya sa kinita ko, saka siya umalis para magnegosyo ng sarili. Kitang-kita namang binaliwala ninyo ang lahat ng pagsisikap ni Zuyang. At inangkin pa niyo ang mga bunga ng kanyang paghihirap. Bata ka pa. Panagutan mo ang sinasabi mo. Anong mga bunga ang sinasabi mo? Sa simula pa lang.
Atin na ang manukan. Isa lang na manghamak na manggagawa si Zuyang. Noong nakaraang taon, si Zuyang mismo ang bumuhay sa manukan. At kumita ng mahigit 10 milyong yuan. Nang makakita kayo ng pera, sinakop niyo ang manukan. At 10,000 lang ang ibinigay niyo kay Zuyang. Ngayon, dahil sa panggigipit niyo kay Zuyang, napilitan siyang magtayo ng sarili niyang negosyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sundan kami at manggulo? Ikaw. Napakaganda mo pa namang dalaga mula sa syudad. Bakit ka natutong maging bastos ng ganyan? Kapag nakita ko kayong muli na naghahanap ng gulo, bawat pagkikita natin may sapak kang matatanggap. Ikaw talagang munting irog. Zukyang, dahil magkapatid tayo. Ayokong umabot tayo sa puntong tuluyan ng masira ang lahat. Pero huwag mong gagalawin ang babae ko. Zuyang, naiintindihan ko na ang sitwasyon. Mapagkakatiwalaan ko ang pagkatao mo. Ipapakarga ko muna sa mga trabahador ang mga paninda. Hindi ko na pakikialaman ang mga usapin sa pamilya nyo. Salamat sa pag-unawa, Ginoong Lee. Ginoong Lee, sandali po. Zukyang. Tama na ang satsat. Sinaktan ng nanay mo ang hipag mo. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Ilabas mo ang panindang nagkakahalaga ng 100,000. Panindang nagkakahalaga ng 100,000. Makipag-ugnayan ka ngayon sa ilang manukan sa paligid. Baka makahabol pa tayo. Kung gusto mo talagang maisara ang deal na ito, tigilan mo na ang kakapilit at panggugulo rito. Nakita ko mismo kung paano nila kinuha ang buong batch. Ng mga manok nakakalabas lang sa kulungan. Anong gagawin natin? Kapag hindi tayo nakapaghatid, magbabayad tayo ng danyos. Mag-isip ka agad ng paraan. Akala mo ba ayaw kong maghanap ng paraan? Wala nang 1 oras. Darating na si Boss Wang para kunin ang paninda. Ano bang magagawa ko? Sinabi ko na sa iyo noon na magbigay ka na lang ng 30 hanggang 50,000. Pero ipinilit mong magbigay ng 100,000. Dahil dyan, akala niya kung sino na siya. Sadyang nakikipagtalo sa atin. Sige, unahin muna natin ang order ni Wang Laoban. Sinabi iyon ni Zuyang kanina. Magtanong tayo sa ibang mga manukan. Kapag isinama ang supply mula sa pabrika, dapat ay sapat na. Bilisan mo, paparating na si Wang Laoban. Malamang hindi na sila babalik sa mga susunod na araw. Mamayang hapon, pupunta pa tayo sa bawat nayon at bakuran. Para maghatid ng mga itlog. Ako muna ang mangungulekta ng mga itlog. Bumalik ka muna sa kwarto at magpahinga. Gisingin mo kami sa oras ng alis. CJ. Ipadala ang kargamentong ito sa ibang mga manukan. Hindi ba ibig sabihin yan, hinahayaan natin kumita ang iba? Isama mo na ang lugi dahil sa mga namatay na manok. Sa huli, malaki ang mawawala sa atin. Ang tanga mo naman. Ayusin muna natin ang order ni Wang Laoban, saka na natin pag-usapan ang iba. Kung hindi, mas malaki ang babayaran nating multa. Bakit ka sumisigaw sa akin? Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Dahil sa kapatid mong nang intriga. Kaya tayo umabot sa ganitong kalagayan. Kapag nalampasan na natin ang problemang ito, hindi ko siya palalampasin. Kailangan ko ng kargamentong nagkakahalaga ng 250,000. May sapat ba kayong manok sa inyong manukan? Kung mayroon, agad akong magpapadala ng mga tao para kunin ang mga ito. Kaunti lang ang inilalabas na manok kapag mainit ang panahon. Kung seryoso talaga kayo, maaari kong dagdagan ng kaunti. Pero pagdating sa presyo, dapat itong mas mataas ng 50,000 kaysa presyo sa merkado. 50,000? Parang nababaliw ka na sa pera. Dati, kay Zuyang kami nakikipag-ugnayan. Ngayon lang tayo unang nakikipagnegosyo. At dahil nagmamadali kayo ng ganito, kailangan pang dagdagan ng 60,000. Umayos ka. Ayoko na. Lahat na lang gustong manamantala. Hindi ko hahayaang kumita kayo sa akin. Zukyang, aalis na ako papunta sa lungsod. Nakahanda na ba ang lahat ng kargamento? Wang Laoban, inaayos ko pa ang mga kargamento. Baka kailangan pa po ninyong maghintay ng kaunti. Kung maaari, bumalik na lang po kayo mamayang hapon. Ang kargamentong ito ay para sa Badha jumps over the wall na pangregalo. Para sa mga banyagang kliyente. Sapat na ang panahong ibinigay ko sa iyo. Kahit 1 minuto pa, hindi na ako makapaghihintay. Napakainit ng araw na ito, Wang Laoban. Kaunti rin ang mga manok na maaaring ilabas. Kailangan ko pang ihanda ang mga kargamento ninyo. Maaari ba kayong huwag nang paligoy-ligoy? 1 buwan nang maaga akong nakipagpaunang order sa inyo. Kung hindi pa ako nakakuha ng paninda sa inyo noong nakaraang taon, hindi rin ako maniniwalang kaya ninyong magbigay ng ganito kalaking order. Huwag ninyong sirain ang tiwalang ibinigay ko sa inyo. Naiintindihan ko po, Wang Laoban. Maaari po ba niyo akong bigyan ng palugit hanggang tanghali? Pagsapit ng tanghali, magpapadala ako ng mga tao para ihatid ang mga kargamento sa pabrikan nyo. Wala akong panahong maghintay sa inyo.
Sa ngayon, ang buong linya ng produksyon ay naghihintay sa kargamentong ito para makapagsimula. Kailangan kong makita ang mga paninda. Kapag hindi nyo na ihatid, triple ang kabayaran. 450,000. Huwag mong palalain ang sitwasyon. Matagal ko nang alam na ang kapatid mong iyon ay hindi mapakali. Kinuha niya ang ibinigay mong 100,000 at tumakas. Hindi man lang niya iniwan sa iyo ang teknolohiya at mga koneksyon. Hinayaan mong magawa ng kapatid mo ang bagong manukan. Ayan, natulala ka na, di ba? Tama na ang pagsasalita mo. Nagmamadali na nga ako. Kung hindi mo kami matutulungan, ayos lang. Huwag ka nang dumagdag sa gulo. Hindi ako makakatulong. Noong aalis na ang kapatid mo, kung hinayaan mo sana siyang ibahagi ang kaalaman niya, hindi sana namatay ang ganito karaming manok. Hindi mo ba ginawang tagabantay lang ng manok si Zuyang? Umalis na talaga siya. Wala ka namang alam sa pag-aalaga ng manok. Bakit ka nagpapanggap dito? Sige na, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Na pala, nanay, nag-alaga ka na ba ng manok? Umuwi tayo agad at tanungin siya kung ano ang gagawin. Ano ba ang amoy dito, nanay? Naihi ka na naman ba sa kama? Si Aokyang Jinlian. Pasensya na. Nanay, namatay sa init ang lahat ng manok sa bukid. Paano na ang mga order, hindi na natin maihahatid? Ito. Sa ganito kainit na panahon, nabigyan mo ba ng tubig na may gamot ang mga manok? Hindi mo pinababa ang temperatura. Siyempre, hindi nila kakayanin. Ano pang silbi ng pag-uusap tungkol dyan ngayon? Mag-isip ka agad ng paraan para malutas ito. Baka pwede mong tanungin ang ibang mga bukirin ng manok. Kumuha muna tayo ng sapat na paninda. Nagtanong na ako. Hindi naman sa nagtataas sila ng presyo. Ayaw lang nilang tumanggap ng iba kundi si Zuyang. Alam mo rin naman ang kalagayan ko ngayon. At ang relasyon ko kay Zuyang. Wala akong ganang kausapin siya. Pumunta ka sa ilang bukirin at maghanap ng mapagkukunan. Kung talagang hindi maaari, tanungin mo si Xiaoyang. Si Aokyang, ikaw ang panganay. Natural lang na ikaw ang umako sa mga ito. Araw-araw mong ipinagmamalaki na ikaw ang panganay. Pero hindi naman ako itinuturing ni Zuyang na tunay niyang kuya. Tinanong ko na siya pero may silbi ba? Kaya huwag kang mag-inarte na parang kawawang inosente. Nanay, buong araw kang nakahiga sa bahay. Umaasa kang kami ang mag-aalaga sa'yo. Kami ang abala sa bukirin ng manok. Ngayon lang kami nagkaroon ng trabahong maasahan sa'yo. Huwag mo namang taasan ng ilong ang mukha mo sa amin. Talagang palabiro kang walang silbi. May naisip akong paraan. Gusto mo bang marinig? Mag-ingat ka, ako na ang bubuhat ng mabibigat. CJ. Zuyang. Tumawag sa akin kaninang umaga ang kuya mo para manghiram ng paninda. Kung ikaw ang humingi, ipinahiram ko na sana. Noong nakaraang taon, pagod na pagod kang naghahanap ng paninda kung saan-saan. Pero hindi man lang siya nagpakita. Hindi ako nagtitiwala sa ganoong tao. Yuhin Liu. Tungkol sa amin ni Zukyang. Wala naman kaming malaking alitan. Kung sa tingin mo ay maayos siyang tao, makipagtulungan ka sa kanya. Huwag mo na akong isipin. Hindi ba kaya ko lang nasabing hindi siya mapagkakatiwalaan? Sino ba ang naghahanda ng paninda sa mismong araw ng paghahatid? Bakit ngayon lang siya nagmamadaling maghanap ng paninda? Noong araw. Ilang araw nang maaga kang naghahanda ng paninda. Para sa mga malalaking hotel. Kapag kami, mga kapwa mo negosyante, ay humihingi ng paninda, agad mo naman kaming tinatanggap. Kaya maginhawa kang kausap sa pakikipagtulungan. Mabuti naman. Sige, Yuhin Liu. Pupunta muna ako sa susunod na magpapadalhan. Marami ang nangangailangan ng paninda ngayon. Sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Naihanda na ang lahat ng paninda, di ba? Munting Zhu, sa wakas dumating ka na rin. Ginoong Su, kailangan niyo pala agad ang panindang ito. Kaya naparito ako nang nagmamadali. Suriin niyo muna ang mga paninda. Ilang beses na rin tayong nagnegosyo. Nagtitiwala ako sa mga paninda mo. Zhu, iho. Mabuti na lang at may paninda ka pa. Ikaw talaga, maaasahan. Pagkarinig ko sa tawag niyo, agad akong pumunta. Sa unang tingin pa lang, mukhang malusog ang mga manok. Alam mo rin naman, Zhu, may mahigpit na pamantayan ang linya ng produksyon namin para sa mga manok. Kamakailan, may mga dayuhang kliyenteng umorder sa ibang supplier. Naintriga rin ako. Gagawa muna tayo ng isang batch. Tignan natin kung may pagkakataon. Baka maibenta sa ibang bansa. Magandang bagay iyan.
Para matikman din ng mga dayuhan ang mga masasarap nating pagkain. May utak ka talaga sa negosyo. Magaling kang dumiskarte. Kung ganoon, ipababa ko muna sa mga trabahador ang kargamento. Subukan muna natin ang batch na ito. Kapag may demand sa merkado, pipirma tayo ng pamatagalang kontrata. Narito ang bayad para sa batch na ito. 300,000 lahat. Bilangin mo. Hindi nyo na kailangang suriin. Hindi ko na rin bibilangin ang pera. Sa pagnenegosyo, pinakamahalaga ang tiwala sa isa't isa. CJ, gusto ko ang mga negosyanteng gaya mo. Handa na ang lahat. Boss Wang, ipapakarga ko na po ba sa mga trabahador? Maupo muna kayo sa loob ng pabrika. Magtsaa muna tayo. CJ, iho, mukhang maaasahan ka naman. Boss Wang, ito ang bagong dating kong tsaa. Tikman niyo po. Zhuqiang, sasabihin ko ito kahit baka iba ang isipin mo. Kung hindi dahil noong nakaraang taon nang makipagnegosyo ako sa manukan ninyo. Sa laki ng order na ito, hindi ko talaga ipagkakatiwala sa iyo ng mag-isa. Pero mukhang hindi rin pala ako nagkamali ng taong pinili. Nakapaghatid ka ng panindang pasado sa kalidad at kumpleto sa bilang. Dahil dito, mas madali nang isulong ang proyektong ito. Mula ngayon. Nga pala. Nasaan na yung binatang nagtatrabaho noon sa pabrikan nyo? Masipag at tapat siya. Noong nakaraang taon. Bakit lahat na lang ng sinasabi mo ay nauwi sa nakaraang taon? Lagi na lang nakasentro sa nakaraang taon. Zhuqiang, ipapakita ko sa'yo na ang negosyo ay nakasalalay sa pakikipagkapwa at diskarte. Hindi sa walang tigil at walang isip na pagpapakahirap. Tusong tao si Boss Wang. Nang makitang kumikita ang pabrika ko, umalis siya at nagtayo ng sarili niyang negosyo. Wala siyang utang na loob. Pero sa akin mo ibigay ang order na ito. Makakaasa po kayo. Kapag pinagsama ang mga manok ko at ang produksyon niyo. Pag natikman niyo ng mga dayuhan, mapapapikit sila sa sarap. Boss Wang, may problema sa kargamentong ito. May halong patay na manok ang mga buhay. Niloko tayo. Ano? Hindi ba sinabi mong kaya mong lusutan ang kanilang inspeksyon? Ano ba ang nangyari? Hindi ko rin inakalang ganoon kasusi ang pag-inspeksyon nila. Zhuqiang, ano na ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Saan ko malalaman kung ano ang gagawin? Kasalanan mo ito, walang silbi ka. Puro kabiguan ka, tanga ka talagang babae. Zhuqiang, mukhang ayaw mo nang magpatakbo ng manukan. Boss Wang, napakainit ngayon. Hindi kinaya ng mga manok ang matinding init. May ilang namatay. Pero pwede pa rin gawing badha jumps over the wall ang mga patay na manok. Pareho lang naman ang lasa. Hindi naman matitikman ng mga dayuhan ang pagkakaiba. Kuya, alam kong hindi rin madali para sa inyo ang pagkuha ng paninda. Kayo na po ang kumuha ng perang ito. Ituring na lang po ninyo itong munting paggalang mula sa inyong nakababatang kapatid. Tanga ka talaga. Akala mo ba kailangan ko ang kaunting perang iyan? Sinabi ko na sa iyo noon pa. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang order na ito? Naglakas loob ka pang lokohin ako. Sinasabi ko sa iyo, 3 beses ang kabayaran. Walang kahit 1 sentimo ang pwedeng bawasan. Boss Wang, maawa na po kayo sa akin. Ibibigay ko sa inyo ang buong batch na ito sa kalahating presyo. Hindi sa 30% ng presyo. Kakamatay lang ng mga manok na ito. Sabihin niyong dagdagan nila ang pampalasa at ibabad ng mas matagal. Siguradong hindi maaamoy ang pinagkaiba. Hindi naman maapektuhan ang benta. Akala mo ba mga tanga ang mga dayuhan? Huwag ka nang magsayang ng oras sa mga kalokohan. Bibigyan kita ng 1 oras. Kapag hindi pumasok sa account ko ang multa sa paglabag sa kontrata, maghanda ka ng idemanda. Pagdating ng araw ang bulok mong pabrika, ay huwag mo nang asahang makapagpatuloy. Tapos na, wala na talaga. 3 beses, Zhuqiang. Magbabayad tayo ng 450,000. Ang perang pinaghirapan ng poultry farm natin noong nakaraang taon, ay halos kalahati na ang mawawala. Kasalanan mo rin naman ito. Kung hindi dahil sa bulok mong ideya, hindi sana ganito magagalit si Boss Wang. Zhuqiang, kung hindi mo hinayaan si Zhuqiang na umalis, hindi sana mauwi sa ganito ang poultry farm. May kakayahan ka palang manisi sa akin. Bakit hindi mo sisihin ang sarili mo? Lahat ng sisi kay Zhuqiang. Lahat kay Zhuqiang. Kailangan kong pagbayarin siya sa perang ito. Anak, ano bang nangyari? Ano nga? Hindi ba ikaw ang nagpalaki sa mabuting anak na yan? Talagang kailangan mo pang kontrahin ako. Ni ang paninda ay ayaw niyang ipahiram sa akin. Ngayon, pinagbabayad ako ni Boss Wang.
ng 500,000 na multa sa paglabag sa kontrata. Ano na ang gagawin ko? 500,000? Sobra naman yata yan. Anak, kausapin mo kaya sila. Kausapin, ano namang mapapalaroon? Tawagan mo agad si Zuyang. Lahat ng ito ay bunga ng ginawa niya. Siya rin ang dapat magbayad. Kakatawag lang ni General Manager Xu. May pinirmahan siyang kontrata sa isang dayuhang kumpanya. Nagkaproblema ang production line ng kumpanyang iyon. Kaya hindi sila nakapagbigay ng supply at lumabag sa kontrata. Ngayon, gustong pumirma ng dayuhang kumpanya sa atin. Para sa batch na ito. Kung ganoon, sakto. Ang batch na in-order ko mula kay Zuyang ay magagamit na. Tunay kang swerte ko. Kayo mismo ang umorder sa akin ng paninda. Tungkulin kong tapusin ito ng nasa oras, kumpleto, at dekalidad. Mabuti. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Mula ngayon, ang lahat ng karne ng manok mula sa production line namin ay manggagaling sa inyong mga poultry farm. 1,000,000 kilo bawat taon. 3 taon muna ang unang kontrata. Taon-taon itong may renew batay sa kalidad ng supply. Ang presyo ay ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado. 1,000,000 kilo ng karne ng manok. Tinatayang 300,000 ang magiging tubo. Ipagpatuloy mo ito ng 1 taon. Dodoble ulit ang laki ng manukan ko. Salamat sa tiwala ninyo, Boss Lee. Xiao Yang, umuwi ka muna agad. Sabi ng kuya mo dahil sa'yo. Nalugi ng 500,000 ang pabrika. Tingnan mo ito. Nanay. Nalugi ang pabrika dahil sa maling pamamalakad niya. Wala akong kinalaman doon. Xiao Yang, pamilya pa rin kayo ng kuya mo. Maagang pumanaw ang tatay niyo. Ang kuya mo ang panganay. Siya ang haligi ng pamilyang ito. Hahayaan mo na lang ba siyang malugi? Umuwi ka at pag-usapan niyo. Ibigay mo ang manukan sa kuya mo. Hindi mo ba siya pwedeng tulungan? Matutulungan ko siyang makahanap ng paninda. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Siya mismo ang sumira sa mga order. Anak, bakit napakatigas ng ulo mo? Gusto mo ba talagang magkawatak-watak ang pamilya natin? Nanay, noong nakaraang taon ay naparalisa kayo. Huminto ako sa pag-aaral para alagaan kayo. Para asikasuhin ang manukan. Kumita ako ng 1.37 milyon. Pero 100,000 lang ang ibinigay niyo sa akin. Kayo ang nagmamatigas, hindi ako. May ihahatid pa akong mga paninda. Sige, hindi muna natin pag-usapan. Bagsak na siya. Sabi ko na nga ba, walang utang na loob si Zuyang. Imposibleng tulungan niya tayo. Ayan, tingnan niyo ang nangyari. Ang kinita natin noong nakaraang taon. Naibayad lahat sa mga danyo sa paglabag sa kontrata. Ang mabait na si Zuyang. Kung alam ko lang, kahit 100,000, hindi ko sana ibinigay sa kanya. Pinagtrabaho ko na lang sana siya ng libre habang buhay. Noong nakaraang taon, inalagaan ni Xiao Yang si nanay. Habang abala rin siya sa manukan. Siguradong dahil iyon sa 100,000. Kaya nasaktan ang loob niya. Baka pwede ka pang magbigay ng kaunting pera. Pamilya tayo, hindi naman pwedeng tuluyang mag-away. Ako pa ang nagbigay sa kanya ng pera. Si Zuyang ay isa lang namang mayabang na estudyante. Swerte lang siya kaya kumita ng pera at umalis. Sige, nanay, hayaan niyong si Zuyang ang mag-alaga sa inyo. Huwag na kayong mag-alala sa manukan. Opo, nanay. Araw-araw, kinakain at iniinom ninyo ang para sa amin. Pero ngayon, gusto ninyong kumampi sa iba. Sa hinaharap. Hintayin na lang ninyo ang bunso ninyong anak na umuwi at mag-alaga sa inyo. Hindi rin naman natin alam ang lagay ng manukan niya. Kakabukas pa lang. Kung makakasingit ba siya ng oras? Matanda ka talaga. Ako. Mali ba ang ginawa ko? Nagbebenta ng itlog. Mga itlog ng katutubong manok na alagang bukid. Sulit ang presyo. Nakita ko lang nitong nakaraang 2 araw. May nagbebenta pala ng itlog ng katutubong manok sa Xingfu Jiayuan. Sakto, napadaan ako ngayon. Bigyan mo ako ng 2 kilo. Sa tingin pa lang, ang mga itlog na ito ay tunay na itlog ng manok na alaga sa bahay. Magkano? 6 na yuan bawat kilo. Napakasulit naman ang presyong ito. Sa hinaharap, magbubukas kami ng sangay sa lungsod. Para palaging makabili ang lahat. Pangunahin naming susuplayan ang malalaking hotel. At mga pabrika ng pagkain ng karne ng manok. Itong mga itlog may tatak na rin. Ayos, ang anak ko ay may-ari ng restaurant. Ibigay mo sa kanya ang contact details. Mukhang tapat naman ang batang ito. Sige, ipopost ko kayo sa group ng mga kaibigan ko. Tingnan natin kung sino ang nangangailangan. Sir, mahusay ang ideya mo. Mababa ang benta. Napabango natin ang pangalan ng manukan natin. Puro retiradong opisyal ang nakatira sa komunidad na ito. Pinahahalagahan nila ang kalusugan at wastong pamumuhay. Karamihan sa mga apo nila ay kahanga-hanga. Mukhang kakarampot lang ang kinita natin. Pero sa harap ng mga lolo at lola na ito, nakilala tayo ng marami. Kapag may kailangan sila, lalapit sila sa atin. Nga. Binigyan mo rin ako ng bagong ideya. Kapag mas kumita pa tayo, palakihin natin ang manukan. Mag-hire tayo ng ilang manggagawa para magbantay.
Tapos magbukas tayo ng bodega sa lungsod. Para magbenta ng karne ng manok sa mga kalapit na bayan. Magandang plano talaga yan. Lalaki at lalakas ang negosyo. At malalayo ka rin sa kuya at hipag mo. Sa ganitong paraan, mababawasan ng malaki ang mga abala. Sir, ikaw ang nagbigay sa akin ng napakaraming bagong inspirasyon. Kaya lalo akong gumagaling. Hindi ba ang pag-ibig ay tungkol sa dalawang taong sabay na lumalago? Kahit may mga pagsubok. Hindi ba may kasabihan? Kapag nagkaisa ang mag-asawa, kaya nilang putulin pati bakal. Pinagligpit ko na ang lahat ng gamit sa higaan ng nanay mo. At itinapon ko sa lumang bahay. Hayaan na lang natin siyang mag-isa roon. Tutal, wala naman siyang maitutulong. At hindi na siya palaging nasa paligid. Para manggulo sa atin. Sige, hayaan mo siyang tumira roon ng ilang araw. Para makapag-isip-isip siya ng mabuti. Huwag ka nang laging kumampi kay Zouyang. Paano na ang bayad sa multa sa paglabag sa kontrata? Naayos na yon. May mga koneksyon si Wang Laoban sa lungsod. Kapag nagkataong may utang tayo sa kanya, kalimutan na natin ang tungkol sa manukan. Pinahamak tayo ng husto ni Zouyang. Kapag nakabangon na ako, talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Zouqiang, nalulugi tayo dahil wala tayong sapat na kaalaman sa pag-aalaga ng manok. May pinsan akong nagtapos sa teknikal na mataas na paaralan. Nag-aral siya ng teknolohiya sa produksyon ng mga hayop. Kung ganoon, patawag ko siya para tumulong sa atin. Mapagkakatiwalaan ba ang nagtapos sa teknikal na paaralan? Teknikal na kaalaman ang itinuturo roon. Hindi ba mas mahusay iyon kaysa sa estudyanteng si Zouyang? Ito ang pinsan ko. Marunong ka ba talagang mag-alaga ng manok? Huwag kang mag-alala. Ito mismo ang pinag-aralan ko noon. Pagdating sa pag-aalaga ng manok, ako ang nangunguna. Walang nangangahas umangkin ng unang pwesto laban sa akin. Kung ganoon, tingnan mo ang kalagayan ng pasilidad natin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Narinig ko kay Jinlian. Nasa manukan. May mga manok na namatay sa heatstroke. Sa ngayon, pinakamabuting ibenta ang mga ito sa mababang halaga. Ang mga manok na nilalagnat ng mataas. At saka tayo magplano ng pangmatagalang solusyon. Hindi mo naman kami lolokohin, di ba? Zouqiang, bakit ganoon ka magsalita kay kuya? Hindi naman siya mas marunong kaysa sayo. Gusto mo pa ba talagang kumita? Magbigay ka ng malinaw na sagot. CJ, magtitiwala ako sa inyo sa pagkakataong ito. Kayo po si Zouyang, hindi ba? Ilang araw na ang nakalipas, bumili ang nanay ko ng mga itlog ninyo. May kailangan kasi akong supply ng mga itlog. Kaya sinundan ko ang address at pumunta rito. Ang laki naman ng manukan nyo. Pero napapanatili pa rin yung ganito kalinis. Hindi iyon madali. Sa ganitong kainit na panahon, malulusog at matataba ang mga manok na pangkarne. Mukhang tama ang sinabi ni nanay. Tama rin ang pagpunta ko rito. Ang pag-aalaga ng manok ay nangangailangan ng malasakit. Napakainit nitong mga nakaraang araw. Dito kami kumakain at natutulog sa manukan. Para lagi naming nababantayan ang kalagayan ng mga manok. Manok na pangkarne po ba o mga manok na gala ang hanap niyo? Sa ngayon, maramihan ang pagpapalaki namin ng mga manok na pangkarne. Kaya naming mag-alaga ng mahigit 40,000. May lupain pa sa likod ng burol na ginagamit namin para sa mga manok na gala. Sa susunod na batch, mahigit 5,000 ang maaari naming maibenta. May ilang sangay akong restoran sa lungsod. Humigit kumulang 50,000 manok ang kailangan namin bawat taon. Kaya po ba ninyong tiyakin ang tuloy-tuloy na supply? Ang mga manok na nasa bukid ngayon ay naibenta na lahat. Pero balak kong palawakin ang bukid sa susunod na buwan. Kung kailangan nyo, makikipag-ugnayan ako sa inyo sa susunod na buwan. Diretsahan ka palang magsalita. Hindi tulad ng ibang tusong negosyante. Pagkakita sa kontrata, pipirma agad. Tapos, sa huli, hindi naman pala kayang maghatid ng paninda. Sige po, mauuna na ako. Hihintayin ko ang magandang balita mula sayo. Ang balak ko sana ay paunlarin muna ito ng ilang panahon. Bago isipin ang pagpapalawak. Mukhang kailangan na nating bilisan. May iniisip ka ba? Wala naman. Nakasulat na sa mukha mo. Tinatangka mo pa akong lokohin. Sabihin mo na, ano ba ang problema? Pag-isipan nating dalawa ang solusyon. Dumarami na ang mga order ngayon. Gusto kong palawakin ang bukid. Pero hindi pa bayad ang lahat ng hawak kong order. Baka kailangan kong umutang muna sa bangko. Hindi ba magandang bagay yon? Magandang hakbang ang pagpapalawak. Hindi ba yun naman ang plano natin? Mula pa noong una, palawakin muna ang bukid. Pagkatapos ay magbukas ng suplayang tindahan sa lungsod. Sa ngayon, halos umaasa ako sa mga dati kong kliyente para kumita. Bagamat nakakuha ako ng ilang bagong kliyente, hindi pa rin yon matatag. Napakalaki ng pasaning utang na pinapasa natin, sir. Ayokong magsakripisyo kakasama ko. May mga panganib din ang pagtatayo ng negosyo. Zouyang, gawin mo ang gusto mo ng buong tapang. Kapag nasa lungsod ka na,
Tungkol sa lugar at mga koneksyon. Makatutulong ako sa'yo. Kung pera pa rin ang problema, maaari akong humingi ng puhunan sa mga magulang ko. Huwag. Huwag mong alalahanin ang pera. Sir, sa sinabi mong yan, gumaan na ang loob ko. May 500,000 akong hawak. Para mamuhunan sa isang manukan. Kasama na ang lupa at kagamitan, halos 2 milyon ang kakailanganin. Kung gusto nating palawakin ang operasyon, kailangan ko pang umutang ng 1,2 milyon sa bangko. May nakita si Kuya Zukyang na isang batch ng manok na dongtao. Sabi niya, galing daw yon sa Vietnam. 500 piraso. Mahigit 500,000 ang magiging tubo. Kung ganoon, mababalik na ang nawala nating kabayaran. At kikita pa tayo, hindi ba? Mapagkakatiwalaan ba talaga ang manok na dongtao? Hindi makukuha ang ganitong manok kung wala kang tamang koneksyon. Maraming mamahaling restoran ang gumagamit ng paa ng manok na dongtao sa kanilang mga putahe. Malaki ang tubo rito. May kakilala akong nagbebenta ng manok. Kung kailangan mo, tatawagan ko siya. May pera ng kikitain, munting giliw. Ikaw na ang makipag-ugnayan. Basta maganda ang kalidad ng mga manok. Bibilhin ko agad. Hindi ba sinabi mong ihahatid mo ang mga manok ngayong gabi? Makakarating ba talaga kayo o hindi, bigyan mo naman ako ng kasiguruhan. Kiang, kagagaling ko lang tumawag sa kanya. Hindi siya sumagot, baka nasa daan na. Maghintay pa tayo ng kaunti. Boss Joe, dumating na ang mga manok. Halika po at tingnan nyo. Ito na ba ang magandang plano mo? Ang pinakamahalagang bahagi ng manok na ito ay ang paa. Pero pasa at duguan na ang lahat ng paa. Paano ko pa ito bibilhin? Nasayang lang ang buong magdamag ko. Pasa at duguan niya, Boss Zhang. Ano ba talaga ang nangyari? Sobrang lakas ng ulan. Dagdagan pa ng mahabang biyahe. Baka nagkabungguan at nasugatan. Kung ganoon, babawasan ko na lang ang presyo. Ibababa ko pa ng 20,000 para sa inyo. Nagkabungguan at nasugatan. Mukhang niloloko mo lang ako gamit ang mababang kalidad. Akala mo maloloko mo ako. Akala mo ba unang araw ko sa negosyo? Ibalik mo na ang mga manok na ito. Ayoko na. Ayoko na. Espesyal na ipinagawa sa inyo ang buong kargamentong ito. Pinaghirapan ko pang dalhin ang mga ito rito mula sa ibang lugar. Sa ganitong lakas ng ulan, wala ring ibang tatanggap sa mga ito. Wala man lang masisilungan ang mga manok na ito. Hindi sila tatagal ng ilang araw. Boss Joe, pag-isipan niyo ulit. Pipilitin mo pa ba akong bumili o magbenta? Sinabi ko ng ayoko sa kargamentong ito. Ayoko na. Wala nang pag-uusapan. Kiang. Ito. Huwag ka na ring magpaligoy-ligoy. Hindi ba sinabi mong kikita tayo sa kargamentong ito? Kung ganito lang, matagal na akong natulog. Dahil sinayang mo na naman ang buong gabi ko. Kapatid Wang. Ikaw ang tumawag sa akin para umorder. Kaya ako pumunta rito. Hindi mo naman pwedeng ipaubaya sa akin ang buong kargamentong ito. At hayaan itong mabulok sa kamay ko. Boss Zhang. Wala rin akong magagawa. May-ari siya ng negosyo. Hindi siya naglalabas ng pera. Wala rin akong perang maibabayad sa iyo. Walang makakapagpigil sa ugali niya. Sige na, tama na. Umalis ka na agad. Hello. Si Xiao Yang ba ito? Ako si Zhang Hui. Noong nakaraang taon, bumili ka ng mga paninda sa akin. Naaalala mo pa ba? Bakit? Xiao Yang, nagkaproblema ang kargamentong ito. Ayaw na ito nang bumibili sa akin. Kalahati na lang ng presyo ang sisingilin ko sa'yo. Tingnan mo kung kaya mo itong tanggapin. Mamamatay na sa biyahe ang buong kargamento ko. Kuya Zhang, ipapadala ko sa iyo ang lokasyon ng manukan ko. Pumunta ka rito. Hihintayin kita sa may pintuan. Kuya Zhang, basang-basa na ang damit niyo. Bilisan niyo at gumamit ng payong. Kukuha ako ng tuwalya. Salamat. Xiao Yang. Ang 500 manok na ito ay pawang. Mga manok na dungtao na ipinadala mula Vietnam. Alam mo ang negosyo. Hindi na kita pahahabain pa. Nang dumating, may namuong dugo sa paa ng mga manok. Ibibigay ko sa iyo sa kalahati ng presyo. Ituring mo na lang itong pagtulong kay kuya. Huwag mong hayaang malugi ng husto si kuya, pwede ba? Ang manok na dungtao ay isang mamahaling sangkap. Noong nag-aral pa ako sa universidad sa lungsod, maraming mamahaling restoran ang nagbebenta ng ganitong sangkap. Ang mga paa ng manok na dungtao na ito ay makapalang laman at mataas ang kalidad. Kaunti lang ang namuong dugo. Hindi naman iyon malaking problema. Kuya Zhang, nakita ko na ang mga paninda. Hindi na kita pagtatakhan pa, po. Ibibigay ko po sa inyo sa 70% ng presyo. Ayokong masayang ang pagpuntan nyo rito. Tatanggapin ko na po ang mga paninda.
Xiao Yang, hating gabi na. Kahit ilan na ang tinanungan ko, wala ni isa ang sumagot. Talagang iniligtas mo ang buhay ni Kuya. Hindi biro ang bumiyahin niyo ng ganoon kalayo para rito. Lalo na at inabutan pa kayo ng malakas na ulan. Magpunas muna kayo ng katawan gamit ang tuwalya. Kakapakulo ko lang ng isang takure ng mainit na tubig. Pumasok po kayo at uminom para uminit ang katawan nyo. Kuya Zhang, may natitiklop na higaan sa manukan ko. Kung hindi niyo mamasamain, maaari kayong magpalipas ng gabi rito. Bukas na lang kayo bumiyahe. Ito. Walang problema. Huwag mo na rin akong pakitaan ng hiya. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin. Xiao Yang. Sa susunod na umorder ka ulit ng manok na dong tao. Kahit gaano pa kalayo. Ihahatid yun ni Kuya para sa'yo. Ibibigay ko sa'yo sa 70% ng presyo sa pamilihan. CJ. Kapag nakahanap na ako ng ilang mamimili, sa'yo na ako order. Magpahina ka muna, Kuya Zhang. 0251. Sir, tulungan mo akong ihalo ang calcium phosphate at mga bitamina sa pagkain ng mga manok. Zuyang, may epekto ba talaga yan? Tama na tumulong ka sa iba. Pero dapat hindi rin tayo malugi. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malaking problema ang namuong dugo. Marahil ay dahil lang ito sa pagyanig habang nasa biyahe. Kapag naalagaan ng ilang araw, maaayos din ito. Kaya galingan nyo ha. Magsikap kayong makabawi. Hyangzi, Jinlian. Ang batch ng mga manok sa pabrika natin ay naibenta na sa espesyal na presyo. Hindi naman tayo nalugi. Kumita pa tayo ng 50,000. 50,000 lang. Mas mababa pa yan sa kalahati ng kinita ni Zuyang noong nakaraang taon. Kailan ba talaga natin malalampasan si Zuyang? Narinig ko. Kahapon ay si Zuyang ang bumili sa batch ng manok na dong tao ni Lao Zhang. Hindi maganda ang itsura ng mga manok na yon. Siguradong nalugi siya roon. Alam ko na, walang mararating ang batang iyon. Wala siyang kayang gawin na malaki. Ganoon nakaramdaman ang mga manok, binili pa rin niya. Tiyak na malulugi siya ng malaki. Zhuqiang. Ngayong naibenta na ang batch ng mga manok. At may kinita tayo. Naaalala mo ang bahay na nakita ko sa lungsod? Kailan mo yon bibilhin para sa akin? Nangako ka na noon. Bibilhin mo ang bahay na yon. At ibibigay sa akin bilang bahay pangkasal. Bahay. Bakit napakakitid ng pananaw mo? Ako ang taong kikita ng malaking pera. Nakatingga sa bahay ang pera natin. Paano pa tayo kikita ng pera? Kuya, paano mo balak patakbuhin ang manukan natin? Sa tingin ko, kailangan muna nating maging mainat. Bumili muna tayo ng isang batch ng mga sisiyo at alagaang mabuti. Saka tayo umunlad ng dahan-dahan. Talagang may napapala ang pag-aaral. Sobrang liit naman ng tapang mo. Mainat ng mainat. Paano tayo kikita kung puro inat? Hindi ba sinabi mo na kumikita tayo sa manok na dong tao? Humanap pa tayo ng ibang magbebenta at bumili ng isang batch. Siguradong kikita tayo. Ayos na. Mukhang epektibo ang ganitong paraan ng pagluluto. Talagang nawala na ang bara sa dugo. Ang galing mo talaga, Zuyang. Nalutas mo kahit ang ganitong kasalimuot na problema. Malaking tulong din ang ginawa mo. Ilang araw mo akong sinamahan. Kung saan-saan ka tumutulong. Malapit na palang matapos ang buwan. Ihahatid na kita pabalik sa paaralan. Malapit na ring matapos ang internship mo. Kailangan mo nang bumalik sa paaralan para tapusin ang thesis mo. Aalis na ako. Itong manukan mo. Huwag kang mag-alala, may naisip na ako. Pagkaraan ng ilang araw, pupunta ako sa lungsod. Para magbukas ng pansamantalang bodega. Mas malapit yon sa'yo. Babalik muna ako para gamitin ang mga koneksyon ko. At tingnan ang mga pwedeng lugar. Kapag dumating ang araw na yon, makakatulong na naman ako sa'yo. Sir, napakaswerte ko dahil nandyan ka. Boss Lee, may bagong batch ako ng mga nakolektang paninda. Pakitignan niyo ng mabuti ang kalidad. Matambok at malalaki ang mga paa ng manok na dong tao. Di kalidad talaga ang mga ito. Sandali lang, tatawagin ko ang kusinero para siya sa atin ang paninda. Mas eksperto siya kaysa sa akin. Mas maganda pa ang kalidad nito kaysa sa mga kinukuha namin. Ilang piraso ang dala mo, Zuyang? Bihira ang ganitong klase ng di-kalidad na paninda. Ikokonekta kita sa ibang negosyante. Para makilala ang pangalan mo sa merkado. Magkano ang balak mong presyo? 70% ng presyo sa merkado. Maliit ang tubo pero mabilis ang benta. Hindi na kailangan. Babayaran ko kayo ayon sa presyo sa merkado. Pero dapat unahin niyo akong suplayan. Sige, dadalhin ko ang paninda makalipas ang 2 araw. Kayo na po ang unang pumili.
Ako pala ang nagkamali. Xiaoyang. Nanay. Xiaoyang. Pinag-isipan ng mabuti ni nanay ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Kasalanan ni nanay. Noon, hindi naintindihan ni nanay na pinalayaw ko ng husto ang kuya mo. Patawarin mo si nanay, anak. Tapos na ang lahat ng iyon. Huwag mo na ring dibdibin. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mabigat sa kalooban ni nanay. Ngayong humingi na ng tawad sa iyo si nanay. Gumaan na rin ang pakiramdam ko. Nanay. Xiaoyang. Nagising ka na. Tatawag ako ng doktor. Xiaoyang. Nanay. Salamat, anak. Huwag mo nang sabihin yan. Ngayong hapon, maghahatid pa ako ng paninda. Dito ka muna sa ospital habang nagpapagaling. Naghari ako ng tagapag-alaga. Alagaan mong mabuti ang iyong kalusugan. Boss Wang, ako ang nagkamali noong nakaraan. Sadyang umangkat ako ng isang batch ng dekalidad na manok na dongtao. Narito ako para humingi ng tawad sa inyo. 500 manok lahat. Ibibigay ko sa inyo sa 70% ng presyo sa merkado. Umaabot sa 1,110,000 lahat. Niloko mo ako minsan. At naglakas loob ka pang magbenta sa akin. Ikaw, Zuqiang, ang mauuna. Pagbibigyan kita dahil kilala kita. CJ. Maraming salamat, Boss Wang. Maraming salamat, Boss Wang. May pinagsamahan tayo. Ang walang utang na loob na si Zhuoyang. 10 taon ka nang nag-aaral, wala ka pa ring natutunan. Zhuoyang. Hintayin mong mabulok sa kamay mo ang 500 may sakit na manok. Sa kamay mo mismo malulugi ang mga yan. Boss Wang, ako. Zuqiang. Balak mo na naman ba akong lokohin? Puro mababang uri ang mga paninda mo. At sinasabi mo pa sa akin na dekalidad ang mga yan. Walang bahid o depekto ang kailangan ko. Mga dekalidad na manok na dongtao na malalaki ang paa. Itong mga bulok mong manok. Kahit libre, ayoko. Mababang uri. Paano nangyari iyon? Ganyan talaga ang mahirap na hindi marunong kumilala ng magandang paninda. Ikaw pa ang nagpapatakbo ng manukan. Mag-aral ka pa ng ilang taon bago ka bumalik. Zhuoyang. Ang mga ito ay para sa mga kumpanya ng mamahaling kainan sa lungsod. Nasa isang buong kalye ang mga bodega. Ano ang ginagawa niya rito? Zhuoyang, dumating ka rin pala. Ang batch mo ng napakagandang manok na dongtao. Ilang araw na kaming naglalaway sa mga yan. Nakita ko na ang mga litrato. Sa kapal pa lang ng mga paa, alam ng pinakamataas ang kalidad. Boss Zhou, 100 manok ang kukunin ko. Boss Zhou. Mga boss, huwag kayong magmadali. Susundin natin ang pagkakasunod-sunod ng mga order. Boss Li, 200 manok. 200 manok ang kukunin ko. Ikaw si Zhuoyang. Dati akong pumunta sa manukan nyo para umorder. Naaalala mo pa ba ako? Dahil sa pinagsamahan natin. Baka pwedeng bigyan mo ako ng 100 manok. Pang test sale pa lang ang batch na ito ng manok na dongtao. 500 manok lang ang mayroon. Hanggang maubos lang ang paninda. Para sa mga boss na hindi nakabili. Kailangan niyong maghintay sa susunod na batch. Pero makakaasa kayong lahat. May maaasahan akong mga supplier. Sinusuri muna ang lahat ng paninda. Ibinebenta lang namin kapag pasado sa pamantayan. Zhuoyang, imposible yan. Hindi ba may sakit ang batch ng manok na dongtao na yan? Paano siya kumita ng pera? Huwag kayong bumili sa kanya. May manok na dongtao rin ako. May sarili rin akong mga supplier. Ibebenta ko ang akin sa kalahati ng presyo niya. Hindi sa 30% na lang. Kami ang nagbebenta ng premium na manok na dongtao. Mababang uri ang mga paninda mo. Kahit tingnan, wala kaming gana. Umalis ka. Huwag mo akong harangan sa pagbili. Zhuoyang. Kailangan ng mga restoran namin ang manok na dongtao at mga manok na pangkarne mo. Kailangan yon ng lahat ng aming restaurant. Pumirma tayo ng kontrata. May pangangailangan din ako. Boss Zhou, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa ganitong kainit na panahon, may manok pa kayong ganito kataas ang kalidad. Hindi iyon madaling gawin. May booking po ba kami kay Boss Zhou? Basta siguraduhin niyong di kalidad at tuloy ang supply. Makapaghihintay kami. Jinlian. Naibenta na ang batch ng manok na dongtao. Lumayo ka nga sa akin. Ang baho mo sobrang lakas. Jinlian, tulungan mo ako. Tanungin mo nga si kuya kung may merkado pa. Ilabas mo ang batch na ito. Nakabaon lahat ng pera ko dito sa batch na ito. Hindi mo pwedeng hayaan na mawala ako ng lubusan. Matagal na kitang sinasabihan na tumayo ka sa sariling paa. Narinig mo ba?
At kailangan pang ilubog ang lahat ng naipon. Sa manok na dungtao. Ang puhunan ng batch ng manok na dungtao na ito. Ikaw rin ang naghanap. Ikaw ang naglabas ng pera. Zhuqiang. Ang meron ka ngayon. Lahat galing sa sarili mong gawa. Naiintindihan ko na. Bakit hindi mo pa rin ako mapatawad? Jinlian. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong tanungin si kuya. Tulungan mo akong maghanap ng daan para maipagbili ito. Hindi ako ang nanay mo. Wala akong panahon para makialam sa'yo. Maghanap ka na lang ng nanay mo at doon ka umiyak. Mula ngayon, hiwalay na tayo. Sabi ko na nga ba at bakit hindi kita makita nitong mga araw? Nagtago pala rito. Xiao Qiang. Anong ginagawa mo rito? Nalulugi na ang palaisdaan ng manok. Bigyan mo ako ng pera. Bibili ako ng sisiw. Kailangan kong magtaya ulit. Ang kinita mo sa palaisdaan noong nakaraang taon ay ibinigay mo na sayo. Xiao Qiang. Ma, wala na bang pera? Wala na. Kung wala, manghiram ka na lang. Magtinda ka kaya ng bato. Hindi mo ako bibigyan ng pera. Paano ko pa mapatatakbo ang palaisdaan? Nandito pa ang 10,000. Iyan ang pambayad ko sa kabaong. Sige na, huwag ka nang magsalita pa. Kapag yumaman na ako, bibilhan pa kita ng ilang kabaong. Boss Zhou. Narinig ko. Ikaw daw ang humahawak ng pagbili para sa ilang chain na restaurant. Basta pwede mong lagdaan ang kontrata sa aking palaisdaan ng manok. Kontrata. At hayaan mo akong mag-supply sa'yo. Hindi ka mawawala ng pakinabang. Ayos lang iyan. Basta malusog ang mga paninda. Wala akong problema. Kaya kitang tulungan ibenta yan. Unang lagdaan natin ang kontrata para sa 50,000. Pagkalipas ng 2 buwan, ako ang kukuha ng paninda. Talagang negosyo ang usapan dito, hindi lang pakikisama. Ganyan talaga ang mundo. Hindi man lang umabot sa taas mo ang batang si Zhuqiang na mahina sa pagpapalaki ng manok. Hindi talaga niya maabot ang antas ko. Pero masyadong mataas ang halaga ng 50,000 manok. Kahit manghiram ako, kailangan ko pa ring magsikap ng todo. Xiao Yang. Magaling ang mga pinaghuhutot mo nitong huli. Mas lumaki ito kaysa noong huli akong dumaan. Nang 2 o 3 ulit. Salamat din sa manok na dungtao mo. Na nagbigay sa akin ng bagong ideya. Marami kaming kinita sa sabayang benta ng ilang klase ng manok. Dapat kami ang magpasalamat sa iyo. Noong huli ang kapal ng mukha ko. Hindi ko nasasabihin na mabait kayong mag-asawa sa pag-asikaso sa akin. Sa pagkakataong ito, malaki ang kailangan mo. Bigyan mo siya ng mas maraming overtime bilang driver. Kasama na ang posisyon. Liu Zhang, napakaswerte mo naman. Kapag kaunti ang problema mo, mas masaya ang pera. Handa kaming lahat magtrabaho para sa'yo. Ganyan naman talaga dapat. Naiintindihan namin na napagod kayo sa pagmamaneho. Kuya Zhang, ang pakay ko sa inyo ngayon ay tungkol dito. Balak kong magtayo sa syudad. Ng isang tindahan ng 3 ibon. Para sa mga hotel at tindahan ng pagkain. Para makapagbigay ng sariwa at buhay na manok, pato at gansa. Ayon sa pangangailangan. Sa lugar ninyo, pwedeng pangmatagalan at matatag. Makakapagbigay po ba kayo sa akin ng manok na dungtao? Kung may magtanong sa akin. Ayoko talaga ng ganitong pananagutan. Pero tayo, mapagkakatiwalaan naman. Xiao Yang, lalo pang lumalaki ang negosyong ito mo. Nasa likod mo ako. CJ. Kapag sinabing niyong ganyan, kampante na ako. Si Boss Lee, nagtakda ng 300 dungtao na manok. Ihatid mamayang 3:00 ng hapon. Kikitain ako ng 400,000. Si Boss Wang, nagtakda ng 500 na ostrich geese. Kikita ako ng 600,000. Kung magpapatuloy pa ng ganito, sapat na para makapagbigay ako ng paliwanag kay Xuer. Muli na naman siyang kumikita. Mukha kang aligaga at masigla. Siguradong may magandang nangyari. Hindi naman gaano. Kakalagda lang. Ng kontrata para sa 50,000 manok. Talagang may talento si Xiao Qiang. Dapat noon pa sinabi mong ayosin. Ang problema sa trabaho ng mga tao sa baryo natin. Lahat kami ay nakaantabay. Mabilis kumilos si Xiao Qiang. Noong isang panahon, nadadaanan ko ang sakahan ng manok na tinayo ni Zhuqiang. Doon. Wala na akong nakitang ibang tao. Ilang manggagawa lang ang abalang-abala sa loob. Sa tingin ko, hindi pa nabubuo ang batang iyon. Hindi kagaya ni Xiao Qiang. Si Zhuqiang, hindi ko alam kung saan na napunta kamakailan. Bilang kuya, wala na rin akong masabi. Hayaan mo na siya. Magpapakahirap na lang ako ng kaunti pa. Para may maipon din siya. Kuya Zhao, halos tapos na ba kayo sa trabaho? Halos tapos na. Ang mga sisiw na ito ay espesyal naming pinalaki.
Malaki na ang mga ito, nakatipid pa sa pag-aalaga. Ihahatid namin sa loob ng 2 buwan ng walang aberya. Sige, ang gusto ko ay bilis. May inaasahan pa akong bayad. Nakaayos na para sa iyo ang lahat ng sisiw. Ang batch na ito. Kaunti na lang ang kulang mong pera. Kabuuan ay 12,000, tama ba? Naipadala ko na sa iyo. 50,000 pirasong karne ng manok. Sa 2 buwan, kikita tayo ng netong 10,000. Kapag naipon na ang pera, bibili pa ako ng mas maraming sisiw. Habang lumalaki ang snowball, lalong dumarami ang pera. Sa madaling panahon, mapapagsisi na ni Wang Jinlian ang mga babaeng iyon. Zuyang, boss ka na nga. Bakit ikaw pa ang personal na naghatid ng paninda? Kailangan ang batch na ito. Kaya dali-dali kong dinala rito. Sige, huwag mo na yung ilipat. Sige na, huwag nang maglipatan. Hayaan mo na silang maglipat. Narinig kong ang kapatid mo, si Zhu Qiang, ay ang tagabili sa isang chain restaurant. Ay pumirma ng kontrata. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang makaapekto sa'yo. Salamat sa paalala ni Boss Lee. Pero habang nasa lungsod ako, ibibigay ko na lang sa manukan ko. Ayos na ang mga buwis at papeles. Hindi niya ako maapektuhan. Kaya pabayaan na lang siyang magpasikat. CJ. Zuyang. Talagang negosyante ka. Pero mas lumalaki ang negosyong ito mo. Kailangan mo ring magpahinga. Ang lalim na ng mga bilog sa mata mo. Hindi pa rin ako maabot sa target. Kailangan ko pang magpursige. Masyadong agresibo ang isip ng mga kabataan pagdating sa kita. Magkano ba ang kinikita mo para masabing kumikita talaga? Ang kalusugan ng katawan ang pinakamahalaga. Hindi ito tungkol sa ambisyon sa pera. Isa itong pangako. Ipinangako ko sa kanya. Nabibigyan ko siya ng masayang buhay. Kasama ko siya mula kolehiyo hanggang sa trabaho. 7 taon na ang lumipas. Ang layunin ko ay mapasaya siya. Zuyang, tunay kang lalaki. Kapag nagpakasal tayo, kailangan mo akong tawagin. Siyempre. Anong nangyari, nagkasakit ka ba? Kailangan kong humanap ng paraan para maasikaso ang mga manok na ito. Habang wala pang nangyayari, umuwi ka na agad. Kaya pala tumakas siya kasama ang iba. Kapag ako na ang namahala sa manukan, lalago ito ng husto. Maghintay ka na lang magsisi, mahal. Natanggap na namin ang reklamo ng mamimili. Ang records ng pagpapalaki mo ng manok at mga records sa bakuna ay hindi pumasa. Nahawa ang mga broiler ng salmonella na nagdulot ng malaking pinsala. Kailangang gamutin ng maayos ang mga patay na manok sa paraang ligtas at naayon. Kailangang bakante ang manukan sa loob ng 2 buwan. Ang ligtas na pagproseso. Kung ganoon ang mga manok ko, mapapahamak lahat. Ang mga patay na manok ay hindi pwedeng mapunta sa merkado. Ang record mo sa bakuna, halos 1 taon nang walang laman. At hindi rin naisumite agad ang ulat tungkol sa mga patay na manok. Multa na 10,000. Kung hindi lang ang mga may sakit mong manok ang nahuli ng mamimili, baka mas malaki pa ang bayarin. 10. Saan naman ako kukuha ng 10,000? Gusto ba ninyong patayin niyo ako? Kung walang pambayad, may parusa. Pwede kang magsumite ng nakasulat na kahilingan. Sa himpilan ang hayupan matapos matanggap ang notice ng parusa. Sa ngayon, pagsusupil lang ang aming saklaw. Wala akong kinalaman sa usaping ito. Ibinenta lang sa akin ng lalaking iyon ang mga may sakit na manok. Sundan niyo siya at asikasuhin. Kung malinaw ang kalagayan, pwede mo itong iparating sa pulis. Tapos na. Lubos na tapos na. Boss Zhu, dapat nang ilabas ang mga broiler mo, hindi ba? Ayon sa kontrata. Bukas ko kukunin ang paninda. Nakuha ng mga manok ko ang impeksyong dulot ng mikrobyo at namatay. Pwede mo ba akong bigyan pa ng palugit na 2 buwan? Bibili pa ako ng mga sisiw. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi mo pwedeng maibigay ang paninda. Ang magagawa ko lang ay humanap ng ibang mapagkukunan ng supply. Pero ang nagastos mo sa simula, hindi ko na pananagutan. Tapos na. Zhu Qiang, kung hindi mo bubuksan ang pinto, mapipilitan kaming sirain ito. Nasa bahay si Ginoong Zhu. Bakit hindi sinasagot ang telepono? Hindi rin sumasagot sa mensahe. Talagang pinuntahan pa namin kayo sa bahay. Hindi ba? Sira ang cellphone ko. Kaya hindi ko nasagot ang tawag. Huwag kang maghanap ng palusot sa akin. Utang mo sa akin ang 480,000 utang na may tubo. Kailan mo ba ibabalik? 480,000. Grabe, ang laki naman. Puhunan at interest. Kaya umabot sa kabuang 485,000. Noong umutang ka, hindi mo ba binasa ang kontrata? Kuya, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Tatanungin ko muna ang nanay ko.
Tama pala, may kapatid pa ako. Siya rin ay may palaisdaan ng manok. May pera siya, pautangin ko siya. Ilang araw lang ba? Hindi ako walang ginagawa. Araw-araw kitang hinihintay. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng utang ko. Kung ganoon, 1 linggo rin ang hihintayin ko. Pagkalipas ng 1 linggo, kailangang makita ko ang 500,000. Kung hindi, ipapadala kita sa ibang bansa at gagawing piyesa. CJ, naiintindihan ko na. Nanay. Xiao Qiang. Bakit ka narito? Nanay. May pera pa ba kayo? Pwede po ba akong makahiram? May utang ako sa utang na may tubo. Wala pa akong maibabayad. Hahanapin nila ang buhay ko. Utang na may tubo. Xiao Qiang. Paano ka nakahiram ng ganyang kalokohan? Hindi ba dahil sa'yo? Laging kaunting pera lang ang binibigay mo sa akin. Hindi sapat ang puhunan ko kaya napilitan akong mangutang. Ngayon na nagkaproblema, hindi ba kayo pwedeng tumulong sa akin? Matagal nang sinabi ni nanay. Huwag mong tuluyang talikuran ang kapatid mo. Makakatulong siya sa'yo. Lahat ng ito ay kasalanan ni nanay. Ang lahat ng ito ay gawa ng nanay. Sige na, huwag ka nang magpanggap na mabuti. Talagang gusto mo silang makita. Ibinenta ako sa Myanmar. Kukunin ba nila pati puso at atay ko? Nanay, mag-isip ka na lang ng paraan. Panganay ako. Hindi ba dapat inaasahan niyong ako ang magpaaral at mag-alaga sa inyo sa pagtanda? Lahat ng ito ay para sa kabayaran ni nanay. Kabayaran. Nanay. Magpahinga ka muna sandali. Xiao Yang. Mali ako. Hindi dapat ako nakipag-agawan sa iyo sa palaisdaan ng manok. Nakikiusap ako sa iyo. Pahiram muna ako ng pera. Pupunta ako para bayaran ang utang, ayos ba? Ngayon kapit lang sila sa bahay natin at ayaw umalis. Pati ang pintuan ay pinahira nila ng pulang pintura. Ayaw mo rin namang mapahamak ako sa kanila. Paano naman si nanay kung mapahamak ako? Noon, para mapatakbo ni Zuyang ang palaisdaan ng manok. Umaalis siya sa araw para sa negosyo. Pati sa gabi, inaalagaan pa niya ang mga manok. Madalas 2 o 3 oras lang ang tulog niya. Nakikita ko palang nasasaktan na ako. Ikaw na sinasabing kuya. Sabi mo, kung maagaw mo ang tagumpay niya, napakaastig na nun. Noon, bakit hindi mo naisip na mali ka? Wala ka bang alam, babae? Magkapatid kami ni Zuyang. Maski mabali ang buto, dikit pa rin ang litid. Sinasabi ko sa inyo, alam ko na ang mali ko. Xiao Yang. Ibigay mo na lang kay kuya. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Alam ko na nagkamali ako. Alam ko, wala ka nang pera. Alam ko na hirap ka rin ngayon. Xiao Yang, kuya, nakikiusap ako sa'yo. Luhod ako sa'yo. Tulungan mo lang ako minsan na ito. Alam ko na hindi ako bagay maging amo. Matalino ka na noon pa. May talento ka talaga. Ikaw ang bagay maging amo. Mula ngayon, ako ang gagawa para sa'yo. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin ko. Ito ang 100,000 ibinigay mo sa akin noon. Ngayon, ibabalik ko pa sa'yo. Nang mas malaki. Wala rin akong. Alam kong may pera ka. Kung may madadagdag ka pa. Parang hiniram mo na lang kay kuya. Umalis ka na. Mula ngayon, ituturing kong wala na akong ganyang kuya. Nakahanap na ako ng bago para kay nanay. Nang matitirhan sa pagretiro. Huwag mo nang guluhin si nanay. Xiao Yang, sagipin mo ako. Xiao Yang. Tulungan mo ako, Xiao Yang. Tunay ngang mahiwaga ang buhay. Noong 2 taon na ang nakalipas, paano ko akalaing? Magpapatayo ako ng kumpanya at kikita ng pera. Na mangyayari na. Ang magbabakasyon tayo sa tabing dagat. At tinatawag mo pa yung bakasyon. Hindi ba't si Boss Lee ang nagpakilala sa iyo ng negosyong pangibang bansa? Pumunta ba tayo rito para pag-usapan ang negosyo? Ako ang bahala sa usapang negosyo. Ikaw ang bahala sa bakasyon. Madaldal ka talaga. Seryoso kung wala ka noon. Hindi ako makararating dito ng hakbang-hakbang. At wala rin sana ako sa tagumpay na ito ngayon. Sa 2 taong pinagdaanan nating unos at bagyo. Lagi kang nasa tabi ko. Loko ka. Noon pa man, alam kong magtatagumpay ka. Ibig bang sabihin yan, may pangnegosyo akong pakiramdam? Namuhunan ako sa henyo sa negosyo na tulad mo. Sinasabi mong ako ang nagtagumpay. Pero ako lang ang nakakaalam niyan. Ikaw ang nag-iisang kayamanan sa buhay ko. Bitbit ko ang paniniwalang ibibigay ko sa iyo ang kaligayahan. Kaya umabot ako hanggang ngayon. Ikaw naman. Kailanman wala akong hiniling na kahit ano sa iyo. Sure. Pakasalan mo ba ako? At maging asawa kita?
Hindi ba't simpleng chat lang sa internet? Kaya rin ang isang matanda na makipag-usap dyan. Ni hindi mo nga natapos ang trabaho. At palihim ka pang nagtatago ng pera. Bubugin mo siya. Bubugin mo siyang paluhod. Ang perang ito. Iyan ang ginamit kong pambayad noon para mapalago si Xiaoyang. Tapos ibinigay pa niya sa akin. Lahat ng ito kabayaran ko. Kabayaran daw. Kung bukas wala ka pang order, putulin ko ang tenga mo. Mula ngayon, taon-taon tayong magpunta sa tabing dagat, ha? Kapag gusto mo. Hanggang dulo ng mundo. Sasamahan kita.